Ano ba yan? Dumulas ang aking kamay, susubukan ko sanang maglabas ng mga fireworks para sa iyong pagdating. At muntik ka na nitong tamaan, sabi ng lalaki na may kulay dilaw na buhok. At ang lalaking ito ang nagbigay ng liham kay Amy. Ngunit mayroon pang ibang dumating talaga si Miss Amy. Parang nakabingwit ng malaking isda si boss, sabi ng isang lalaki. Guys, dapat ay maging magalang kayo sa ating mahalagang bisita, sabi ni Jake sa kanyang mga kasamang lalaking estudyante. Wala ba kayong mga magawa sa inyong mga buhay, sabi naman ni Amy sa mga lalaki. Pumunta ka ba talaga dito ng mag-isa? Ang batang iyon ay talagang mahalaga sa iyo. Dahil sinunod mo talaga ang aking mga sinabi sa iyo, sabi ni Jake kay Amy. Hindi na kailangang sunugin pa ang buong bahay, para lamang mahuli ang mga daga, seryosong sabi ni Amy. Bastos ka talaga, pero sa dami ng mga matang nakatingin sa iyo. Hindi mo magagawa ang mga nais mo, sa oras na ito. Makikita mo, hindi ako nagpunta dito ng walang anumang plano, seryosong sabi ni Jake. Wala akong pakialam sa iyong mga plano, o kung ano man iyon. Nasaan si Shireenay? Sabi muli ni Amy, hahaha, nagtawanan ang mga lalaki. Ang batang iyon, siguro siya ay nagbabasa ngayon ng aklat sa silid-aklatan. Wala man lang siyang kaalam-alam kung ano ang nangyayari ngayon sa babae niya, sabi ng isang lalaki. Ano bang pakialam namin sa batang iyon? Sa iyo lamang kami may pakialam. At lahat sila ay nais kang pagbayarin sa mga ginawa mo sa kanila, sabi muli ng lalaking may kulay dilaw na buhok. Siyempre, kagabi, gumawa ka ng bagay na makakapagpalungkot sa akin. At pagbabayaran din kita, kaya humanda ka, galit na sabi ni Jake kay Amy. Dahil wala dito si Shireenay, ito ay magiging madali. Katulad nga ng sinabi mo, marami kayo, kaya magiging mahirap ang mga bagay-bagay. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko na kayo kayang talunin, sabi ni Amy habang ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag. Gulat naman si Jake at ang ibang mga lalaki. Hindi maaari, sabi ni Jake, may lumabas na ball ang apoy sa kamay ni Amy, at tinamaan nito ang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Ang tinamaan pala nito ay ang lalaki na may kulay dilaw na buhok. Mag-ingat kayo at subukan ninyong patayin ang apoy, sigaw na sabi ni Jake sa mga lalaki. Ang target form ay mahina sa maraming bilang, gumalaw kayo ng maayos. Ngunit manatili kayo sa inyong posisyon, utos ni Jake sa mga lalaki. At patuloy pa din sila sa paglipat papunta sa kanilang mga posisyon. Ngunit si Jake ay biglang tinamaan ng ball ang apoy na galing kay Amy. Sinong may sabi na magagawa ninyo iyon? Seryosong sabi ni Amy. Patuloy pa din ang pagpunta ng mga lalaki sa kanilang mga posisyon. At si Amy naman ay patuloy pa din ang paglalabas ng ball ang apoy. Sandali, ang ginagawa niya ay ang target form, ngunit bakit ang pag-ikot niya ay mas lalong bumilis? Sabi muli ni Jake. Bakit ganon? Ito ay naiiba sa aking nakita noon sa training ground. Nagkaroon na ba siya noon ng isang tunay na laban? Kahit ano pa mang pamamaraan ang kanyang gawin, mayroon pa din itong kahinaan upang salungatin ang target form. At ito ay tinatawag na horizontal formation, kailangan kong umatake mula sa vertical axis, sabi ni Jake sa kanyang isip, at siya ay pumunta sa itaas na bahagi upang umatake kay Amy. Nagsimula ng umatake si Jake gamit ang wind cutter. At tinamaan nito si Amy, ngunit hindi ito tumalab kay Amy. At gulat na gulat si Jake dahil dito, ito naman ay tinatawag na skema. Bobo ka talaga. Nakangiting sabi ni Amy. Umatake muli si Amy, ang ginamit naman niya ngayon ay ang fire strike. Sa pagkakataong iyon ay tinamaan na niya si Jake, at si Jake ay nahulog pa ibaba. Walang hiya ka talagang babae ka, galit na sabi ni Jake kay Amy. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay nasa mababang antas. Sinasayang mo ang iyong oras sa paggawa ng mga walang kwentang bagay, sabi muli ni Amy. Huwag mo akong titigan, sabi muli ni Jake kay Amy. Ano bang ginagawa mo? Walang silbi ang iyong pakikipaglaban.
Akala mo ba ay madali mo akong matatalo, sabi muli ni Amy. Ngunit biglang may kakaibang naramdaman si Amy, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo. Ginamitan pala siya ng salamangka ng mga lalaking kasama ni Jake. Huli ka ngayon, mababaliw ka kapag hindi mo isinara ang iyong spirit zone. Ang iyong nararamdaman ngayon ay ang anti-magic, seryosong sabi ni Jake. Patuloy pa din ang sakit na nararamdaman ni Amy, ang lakas ng loob ninyong gumamit ng ipinagbabawal na salamangka. Sabi muli ni Amy habang hawak niya ang kanyang ulo. At naisip ni Amy na hindi magawa ng kanyang mga pulang mata na matulungan ang kanyang sarili upang manumbalik ang kanyang lakas. Si Amy ay muling umikot, napigilan na pala ng mga lalaki ang mga kamay at paa ni Amy gamit ang kanilang anti-magic. Sa wakas ay nahuli ka din namin, ano ba iyang ginagawa mo? Gusto mo na bang tanggapin ang aking alok sa iyo kahapon? Kailangan mong sumagot ng maayos, dahil ngayon, gusto kong kumilos ng pabigla-bigla, sabi muli ni Jake kay Amy. Binabalaan kita, kapag ginulo mo ako, papatayin kita, seryosong sabi ni Amy. Hindi makawala si Amy, at mahirap na daw ba kaya para sa kanya na gamitin ang skema. Pero hindi naman siya tumitigil ng pagsasanay nito. Haha, talaga ba? Parang hindi mo naiintindihan kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan mo ngayon. Naiinis ka ba sa mga lalaki, gusto mo bang tulungan kita? Kapag minarkahan ko ang iyong mukha, sigurado akong titigil ang mga lalaki sa paglapit sa iyo. Haha, ito ang gusto kong gawin sa simula pa lamang. At sigurado akong nanginginig ka na sa takot, magmakaawa ka sa akin para bigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo, galit na sigaw ni Jake kay Amy. Ngunit ang lakas ni Amy ay naubos na, itigil mo ang ginagawa mo, isang sigaw na nagmula sa di kalayuan. Nagulat si Amy at ang mga lalaki nang makita nila kung kanino nanggaling ang sigaw na iyon. Ito ay walang iba kundi kay Shireenay, nag-iisa ka lang. Hahaha, nandito na ang prinsipe, ano namang gagawin mo sa patpat na iyan? Hindi ka talaga nag-iisip, bakit ka nagpunta dito ng mag-isa, sigaw na sabi ni Amy kay Shireenay. Naisip ni Shireenay na napakarami ng mga lalaki, at karamihan sa mga lalaking ito ay ang mga estudyante na nasa mataas na antas. Ano ang kanyang dapat gawin? Kailangan lamang niya ng mahabang oras dahil si Cheryl naman ay parating kasama ang mga guro. Naisip din niya na natalo nga niya noon si Ryan gamit ang swordsmanship. Kaya magagawa din niyang matalo ang mga ito, pakawalan ninyo si Miss Amy, sabi ni Shireenay sa mga lalaki. Hahaha, nababaliw ka na ba, kapag pinakawalan namin si Amy? E di nilabanan ninyo kami ng sabay, sagot naman ni Jake. Nagsimula ng sumugod si Shireenay gamit ang kanyang spirit zone. Guys, humanda kayo, sabi ni Jake sa mga kasama niyang lalaki. Pinagtatawanan lamang ng mga lalaki si Shireenay, naisip naman ni Shireenay na parang may kakaiba, dahil hindi man lang sumusugod sa kanya ang mga lalaking nasa kanyang harapan. Ngunit may kakaibang nararamdaman si Shireenay sa kanyang katawan. Unti-unti ding sumakit ang kanyang ulo, at ang hawak niyang patpat ay kanyang nabitawan at napahawak siya sa kanyang ulo. Hanggang sa siya ay napasubsob na sa lupa dahil sobra ang sakit na kanyang nararamdaman. Gaya nga ng inaasahan, hindi tayo binigo ng prinsipe. Anong magagawa ng isang salamangkerong katulad mo, sabi ng lalaki habang pinagtatawanan nila si Shireenay. Alisin mo agad ang inyong spirit zone, ginagamitan kanila ng anti-magic, sigaw ni Amy kay Shireenay. Ang anti-magic ay ang dahilan upang ang isang salamangkero ay hindi na makagawa o makagamit ng salamangka habang buhay. Maaari kang mabaliw, naririnig mo ba ako, sigaw muli ni Amy. Pakiramdam ni Shireenay ay ang kanyang pandama ay unti-unting nawawala. At ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawawasak. At naisip ni Shireenay ang mga sinabi ni Teacher Ethela noon na kailangang mapanatili ng isang salamangkero ang kanyang kamalayan upang manatiling buhay sa isang madugong labanan. Ang defense form ay pumipigil sa pagbagsak ng anyo ng spirit zone sa maraming pagtatangka ng pagkawasak.
Ito ay nakatutulong din upang ang spirit zone ay masira mula sa mga pisikal na pag-atake. Bumubuo din ito ng panlaban sa pag-atake gamit ang isip. Ngunit ang spirit zone at ang anti-magic ay parang isang alon lamang. Kung itataas ni Shirene ang density ng kanyang spirit zone, ito ay maaaring hindi masira. Sinubukan muli ni Shirene gamitin ang kanyang spirit zone. Magtitiis ka talaga, sinusubukan mong maging isa sa mga pinakamagagaling na estudyante. Isa ka lang baguhan, sabi ni Jake kay Shirene, sumuko ka na. Napakarami nila. Sigaw naman ni Amy kay Shirene, ngunit biglang nagulat ang mga lalaki habang sila ay nakaharap kay Shirene. Nagawa na pala ni Shirene ang defense form, at ang kanyang nagawang defense form ay mas lalo pang lumalaki at lumalakas. Ano bang nangyayari? Sabi ng lalaki na may kulay dilaw na buhok. Huwag kayong matakot. Ang inyong emosyon ay maaaring maging hadlang sa atin, sabi ni Jake sa kanyang mga kasama. Gusto mo bang gamitan na naman kita ng anti-magic? Sabi naman ni Jake kay Shirene. Si Shirene ay unti-unting naglakad papalapit sa kinatatayuan ni na Jake. At unti-unti ding lumalapit sa kanila ang defense form na ginawa ni Shirene. Pagkatapos ay nakaramdam ng sakit ng ulo ang mga lalaking ito. At ang anti-magic na pumipigil sa mga bisig ni Amy ay nawasak. Si Amy ay namangha, dahil ang spirit zone ni Shirene ay malamig at napakatibay. Naramdaman naman ni Shirene na parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pakiramdam niya ay parang siya ay nakatapak sa maliliit na uod. Walang kwenta, niloloko mo ba ako? Ngunit ang mga kasama ni Jake ay nakalagpak na sa lupa at wala nang malay. Inaakala mo ba na matatalo mo ako sa isang labanan? Seryosong sabi ni Jake kay Shirene. Nagulat naman si Shirene dahil nakatayo pa din si Jake sa kabila ng mga pag-atake na kanyang ginawa. At biglang nagliwanag ang dalawang kamay ni Jake, ngunit biglang may sumuntok sa kaliwa niyang pisngi. Ito pala ay si Amy, at si Jake naman ay tumalsik dahil sa lakas ng suntok na ibinigay sa kanya ni Amy. Nilapitan ni Amy si Jake at sinuntok muli nito si Jake sa mukha. Miss Amy, kumalma ka. Pag-aawat ni Shirene kay Amy. Sabihin mo ulit ngayon, anong gagawin mo sa akin? Sabihin mo ulit sa akin ngayon, galit na sabi ni Amy kay Jake, habang si Amy ay patuloy pa din ang pagsuntok sa mukha ni Jake. Pakiusap. Tumigil ka na, kung patuloy kang gagamit ng skema, maaari mo siyang mapatay. Sabi muli ni Shirene kay Amy, si Amy ay tumigil, at biglang nawala ng malay. Ayos ka lang ba Miss Amy? Tanong muli ni Shirene. Si Amy pala ay nakadagan kay Shirene. Miss Amy, gumising ka, sabi muli ni Shirene. Hindi akalain ni Shirene na mawawala ng malay si Amy. Siguro ito ay dahil sa sobrang napagod si Amy. Maraming salamat Miss Amy. Nalaman ko na pumunta ka dito upang ako ay iligtas, sabi ni Shirene. Ngunit si Amy ay biglang tumayo, at si Shirene naman ay nagulat. Maayos na ang aking pakiramdam ngayon, sabi naman ni Amy. Sa totoo lang, isa kang mahinang tao, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta dito at lumaban? Pero, kailangan na nating umalis dito, kapag tayo ay nadatnan dito ng ating mga guro. Tayo ay magkakaroon ng malaking problema, pagpapatuloy na sabi ni Amy. Nasabi na ni Miss Cheryl ang tungkol dito sa ating mga guro, sagot naman ni Shirene. Ano, sinabi ko kay Cheryl na huwag sasabihin sa mga guro ang tungkol dito. Gulat na sabi ni Amy. Ako ang nagsabi sa kanya na sabihin ito sa ating mga guro, sabi muli ni Shirene. Ano ang dapat nating gawin? Ito ay isang napakaseryosong sitwasyon, sabi muli ni Amy. Hindi mo kasi alam ang mga bagay-bagay sa paligid. Magiging komplikado ang mga bagay kapag nasangkot dito ang eskwelahan. Kailangang maunawaan ng mga salamangkero ang lahat. Walang dahilan upang hindi nila mapansin ang isang bagay. At nais mo bang isiwalat sa lahat ang ating lihim? Pagpapatuloy na sabi ni Amy. Ngunit si Jake pala ay mayroon pa ding malay, at narinig niya ang lahat ng pinag-usapan ni na Shirene at Amy. Kailangan na nating tumakbo.
Mamaya na lamang natin isipin ang kahihinatnan nito, sabi muli ni Amy. Tatakbo tayo, tanong naman ni Shirley, ngunit may liwanag na lumitaw sa di kalayuan. Dumating na pala ang mga guro, ayos ka lang ba Amy? Sigaw na sabi ni Cheryl habang ito ay tumakbo palapit kay Amy. May masakit ba sa iyo? Anong nangyari sa iyong ulo? Nag-aalalang sabi ni Cheryl kay Amy. Okay lang ako. Wala lang ito, bakit pumunta kayo kaagad dito? Sagot naman ni Amy. At bigla namang may liwanag na lumabas sa kamay ni Teacher Thad. Ito ay lumikha ng isang fire sun upang maging liwanag sa kanilang kinaroroonan. At ito ay isang salamangka na napakahirap gawin, nang may taas ang fire sun ay lumiwanag sa buong paligid. Nagulat si Teacher Thad sa kanyang nakita, anong ibig sabihin nito? Amy, paanong ang isang magaling na estudyanteng katulad mo ay nasangkot sa ganitong sitwasyon? Seryosong tanong ni Teacher Thad kay Amy. Shirley, nagpunta kami dito dahil nalaman namin na kayong dalawa ni Amy ay nasa panganib. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang mga nangyari? Sabi naman ni Teacher Sane kay Shirley. Sa aking palagay ay maaari kong ipaliwanag sa inyo ang lahat, pagsingit ni Jake sa usapan. Para sabihin sa inyo ang katotohanan, dahil sa sama ng loob. Humiling ako ng isang labanan, ito ay isang bagay na madalas mangyari sa aming mga kabataan, paliwanag ni Jake. Batay sa aking nalaman, sina Amy ay nakatanggap ng liham na naglalaman ng pagbabanta. At saka, nakita ko na ikaw ay gumamit ng anti-magic. Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng academy? Sabi naman ni Teacher Sane kay Jake. Wala akong choice kaya ginamit ko iyon dahil si Amy ay napakalakas. Pero tingnan ninyo, kami ang lubos na nahirapan, pag-aalibay na sagot ni Jake. Si Amy ang unang lumabag sa patakaran ng academy noong inatake niya ako sa silid-aklatan. Nagalit ako, at ito ang dahilan kung bakit humiling ako ng isang labanan. Hindi ba ninyo napansin na hindi niya ito agad sinabi sa inyo? Pagpapaliwanag muli ni Jake. Ano, nababaliw ka na ba? Ikaw ang unang nanakot sa akin sa silid-aklatan. At nagpadala ka sa akin ng liham, at sinabi mo na dinukot mo si Shirley. Galit na sabi ni Amy kay Jake. Dinukot ba talaga namin si Shirley? Ikaw ang unang sumugod sa amin. At saka, ang taong tinutukoy mo na si Shirley, ay hindi din sinabi sa mga guro ang tungkol dito. Sa halip ay pumunta din siya dito. Ibig sabihin noon ay kayong dalawa ay may itinatagong lihim. Naiintindihan na ba ninyo ngayon teacher, ang totoong salarin dito ay silang dalawa, paliwanag muli ni Jake sa mga guro. Si Teacher Thad ay gulat na gulat sa mga sinabi ni Jake. At si Cheryl naman ay mukhang nag-aalala, si Amy naman ay galit na galit. Samantalang si Shirley naman ay tahimik lamang. Bakit hindi ninyo sabihin sa amin ang katotohanan? Sabi muli ni Jake. At naisip ni Jake na naiintindihan na daw ba kaya ni Amy kung gaano nakakatakot ang isang black magician. Naisip din ni Jake na palawakin at ikalat ang mga pangyayaring ito. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang perang magagastos niya para lamang maikalat ang mga sekretong itinatago ni na Amy at Shirley. Ang mga dyaryo, ang mga national agencies, kahit ang mga simbahan, ay makakaalam din nito. At ikakalat niya ang balita kahit saan paman, huwag kang umarte ng ganyan Jake. Ikaw at ang iyong mga kaibigan ay gumamit ng anti-magic. At ang mas masama pa nito, ginamit ninyo ang anti-magic sa hindi magandang intensyon. Ginamit ninyo ito upang makasakit ng ibang tao. Alam mo naman siguro na maaaring masira ang isip ni na Amy at Shirley. O baka maaaring sila ay mamatay. Ito ay isang sapat na dahilan upang ikaw ay mapatalsik sa academy. Seryosong sabi ni Teacher Sane kay Jake. Hahaha, isa ka lamang guro, wala kang kapangyarihan upang ako ay patalsikin. Sabi naman ni Jake kay Teacher Sane. Teacher, ang RDS family ang isa sa mga nagbibigay ng suporta sa ating academy. At sila din ang nagpapasweldo sa atin, bulong ni Teacher Thad kay Teacher Sane. Hindi ba tungkulin natin bilang guro ang gabayan ang mga estudyante sa tamang landas?
Kung hindi natin gagawin iyon, mas mabuti pang magbitiw na tayo bilang guro, sagot ni Teacher Sena. Ha, magaling. Tingnan natin kung sino sa atin ang mas mauunang mapatalsik sa academy. Ang mundo ay parang pera, lahat ay yumuyuko ng dahil sa pera. At dapat ninyo ding kunin ang pagkakataong ito, upang matutunan ang mundo, seryosong sabi ni Jake. Parang may kailangan ka munang matutunan ngayon, sabi muli ni Teacher Sena. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at biglang nagliwanag ang paligid. Teacher, hindi ka maaaring pumatay ng isang estudyante, sigaw ni Teacher Thad. Gumamit si Teacher Sena ng ice magic, at si Jake ay nabalot ng matutulis na yelo. Sa tingin mo ba talaga ay makakamit mo ang lahat ng dahil sa pera, sabi muli ni Teacher Sena kay Jake. Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay at ako ay pakawalan mo dito, sabi muli ni Jake kay Teacher Sena. Sa isang pitik ng kamay ni Teacher Sena ay unti-unting natanggal ang mga yelong nakabalot kay Jake. Nalaman din namin na marami ka ding sinaktang estudyante noon. Ngunit ang academy ay nagtitimpi lamang sa pagpaparusa sa iyong maling pag-uugali, sabi muli ni Teacher Sena. Ito ay dahil sa pera ng aking pamilya, sagot naman ni Jake. Huwag kang magkakamali, ang academy ay hindi ang lugar kung saan kayo ay tinuturuan ng dahil lamang sa pera. Sa halip, ay ang itinuturo namin sa inyo ay hindi mababayaran lamang ng pera, sabi muli ni Teacher Sena. Anong ibig mong sabihin? Sagot muli ni Jake, hindi ba ikaw ay may pangarap? Hindi ba gusto mong maging isang salamangkero? Nagulat si Jake sa tanong sa kanya ni Teacher Sena. At naalala ni Jake ang nakaraan, Teacher Sena, kapag ako ay tumaas na sa ika-5 klase. Ako ay magiging isang mahusay na salamangkero, ang pangarap na ibinahagi mo kasama ang iyong mga kaibigan, at nag-aral kayo ng sabay-sabay upang maging isang salamangkero. Hindi ba malayo na ang iyong narating? Balak mo bang yurakan ang iyong sarili? Mahinahong tanong ni Teacher Sena kay Jake. Mukhang natauhan si Jake dahil sa mga sinabi sa kanya ni Teacher Sena. Teacher, patawarin ninyo ako. Paghingi ng tawad ni Jake habang ito ay nakaluhod at nakayuko ang ulo.